Hello po sa lahat po ng mga Barda fans, Barda supporters, and Barda lovers na nag-aantay po at nag-aabang sa mga updates po natin patungkol po kay Mr. David Licauco and Miss Barbie Forteza. Pinag-uusapan kasi online ng ilan sa mga naging interview nitong si Miss Barbie Forteza kasi inline dun sa kanya pong pagpo-promote ng kanyang upcoming movie this coming Feb 25, ang Until She Remembers. Very visible po si Barbie, no? At ang dami niya po at kabi-kabilaan yung kanyang mga interview. Kaya naman na isa sa mga highlights ng kanyang interview ay pag-uusapan natin maya-maya lang. So before that, of course, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, eto na. Pag-usapan na natin to dahil talaga namang hindi po biro, no? Ang mag-sit down at magpa-interview ang isang Miss Barbie Forteza. Of course, syempre po, inline dun sa kanyang upcoming movie ay talagang kabi-kabilaan yung interview niya, kabi-kabilaan yung mga guesting, 'di ba? Kasi para po talagang mas ma-promote yung kanya pong upcoming movie. Pero ngayon, meron tayong pag-uusapan kasi meron po siyang ni-reveal dito patungkol doon sa lalaking pinakilig siya pero hindi naman siya tinuluyan. So ito, panoorin natin para maintindihan po ninyo. Let's watch this. Ang next question ko ay, na-fall ka na ba? Siya hindi sure sa'yo. Grabe yung punto yung nag-holding hands kayo, tapos parang tratuhan new friends. Parang medyo mali. Pero may iwasan mo yun. Bakit yung may wave, syempre, ako na lang naman nagpapakilig sa sarili ko ngayon. So, palakihin natin. Ay, sorry, hindi natin palalakihin. Hindi. Sparkle artist ba itong? Hindi. Ang tagal na elemental magic. Bakit yung lahat ng management? Hindi ba, pinapakomplika niyo yung sitwasyon. Gusto mo ko, gusto kita, pero hindi tayo bakit. Sino ba yung gusto mo na gusto ka pero bakit hindi kayo? Abante, makinig kayo. Iwasan nating ma-fall sa mga hindi sure sa atin. Yun. So, isa sa mga tumatak na sinabi ni Miss Barbie Forteza, kasi teaser lang tong kinuha natin, baka mamaya copyright tayo, diba? So, isa sa mga tumatak, sinabi ni Barbie Forteza na iwasan natin na ma-fall dun sa mga taong, ano sabi niya doon? Ulitin natin, ha? Makinig kayo. Iwasan nating ma-fall sa mga hindi sure sa atin. Yun, iwasan nating ma-fall dun sa mga taong hindi naman sure sa atin. So, ano nga ba yung pwede nating matutunan dun sa sinabi ni Miss Barbie Forteza? And then, nagbigay pa ng example yung mga nag-i-interview sa kanya kung sino daw ba yun, 'di ba? Sinabi niya kung taga Sparkle ba to, pero tahasan niyang itinanggi, hindi, mabilis siyang sumagot. Pero nung sinabi na yung Star Magic, natawa siya ng malakas. So, ibig sabihin, alam na this, 'di ba? Yung mga panahon na nakikita natin na very sweet sila ni Mr. Jameson Blake, pangalanan na natin si Jameson yan, na talagang nakikita sila magka-holding hands, nakikita sila magkasama, very sweet sila sa isa't isa. Yung pagtakbo pa lang ni Barbie Forteza nung nandun sila sa may parking lot, 'di ba? Kakaiba na yun, yung tatakbo ka doon sa lalaki tas makikipagyakapan ka. Di tuloy kahit naman talaga sino mag-iisip na there's something special going on between them. Pero ang sabi po ni Miss Barbie Forteza dito, pag tinatanong kasi siya tungkol po dun sa kanilang naging relationship ni Mr. Jameson Blake, iniiwasan niyang sagutin, ayaw niyang sagutin. Sabi niya, mag-ingat, sabi niya, iwasan nating ma-fall sa hindi naman sure sa atin. Ito po, ibig sabihin niyan, mag-ingat sa pagbibigay ng damdamin sa taong hindi sigurado o malinaw ang intensyon sa'yo. Pinapayo nito na huwag agad mag-invest ng emosyon kung hindi pa malinaw kung pareho ba kayo ng nararamdaman o kung may direksyon ba ang relasyon. Sabi kasi dito ni Miss Barbie Forteza, nag-holding hands kayo, numakain kayo sa labas, magkasama kayo palagi. Tapos ang
ending, hindi naman ka pala bet, di naman pala siya sigurado sa'yo, 'di ba? So, kasi ang babae kasi, once na pinakitaan mo na very caring ka, very mabait ka, very mapagbigay ka sa kanya, mabilis kasing ma-fall ang babae. Alam niyo naman na medyo marurupok kaming mga girls tapos ginaganyan nyo kami, ganon. So, ibig sabihin, inamin din ni Miss Barbie Fortesa na na-fall talaga siya during that time. Pero, ang masakit lang is napag-alaman niya na hindi pala sigurado sa kanya yung tao, 'di ba? Hindi pala malinaw yung intention ng lalaki. Maaring si Mr. Jameson Blake ay ganun talaga siya sa mga friends sa girls May mga friends, marami kasi siyang friends sa girls na talagang talagang lagi niyang kasama, 'di ba? Mga post niya po sa kanyang IG account, 'di ba? Puro babae yung kaibigan niya. Hindi natin alam kung totoo bang lalaki si Jameson Blake o baka naman talagang ewan ha. So, sa mas malalim na kahulugan, sabi dyan, yung sinasabi dito ni Miss Barbie Fortesa na kailangan niya ng self-protection or pinoprotektahan niya yung sarili niya sa posibleng sakit. So, ibig sabihin is mas nagmamatter sa kanya yung protection para sa sarili niya kesa dun sa sa risk napapasukin niya. Sabi, and then of course, tinasawag na self-worth. Paalala na deserve mo ang taong sigurado sa'yo. 'Di ba? Mo naman yung taong gusto mo nga siya pero hindi naman siya sigurado sa feelings niya sa'yo kung gusto ka rin ba. Sabi dyan, emotional maturity. Hindi lahat ng kilig ay dapat sundan ng puso agad. So, maaaring kinilig si Miss Barbie Fortesa sa ganun kasi si David kasi napaka-nonchalant, 'di ba? Tapos, napakabagal pa. Kung talagang totoo gusto mo si Barbie, go mo na agad. At, 'di ba, mga ganon-ganon, hindi na dapat pinapatagal-tagal pa yung mga ganyan. So, sa aking opinion, magandang paalala ito na lalo na sa panahon ngayon na uso ang mixed signals at situationship. Hindi ibig sabihin nito na bawal magmahal o sumugal, kundi maging matalino sa pagpili kung kanino ibibigay ang puso. Mas healthy ang relasyon kapag parehong sigurado at committed ang dalawa. Sa madaling salita, okay lang ma-fall basta sa taong siguradong sasaluhin ka. Meron kasing term ang mga Gen Z ngayon na tawag na situationship, na nag-holding hands kayo, magkasama kayong dalawa, nag-uusap kayo, you spend time together pero hindi talaga kayo. Which means, sa other layman's term, pinakilig pero hindi gusto. Pinakilig pero hindi tinuluyan. Pinakilig, pinasaya, pero hindi naman pala totoo, baga parang hindi pala sigurado. Baga parang yung kausap mo, isagahanap lang talaga siya ng friends or friendship, 'di ba? At parang yung ganun yung situationship na okay kayo, feeling nyo magkarelasyon kayo pero hindi. Walang commitment. Yon, that's the term. So, ibig sabihin, ganun yung nangyari kay Miss Barbie Fortesa. Kaya ngayon, mas pinipili niya na yung kanyang sarili. Mas pinipili niya na ngayon na yung kalang solo era. Kaya nga no Valentine's Day, 'di ba, solo era lang siya. Tapos si Mr. David Licauco naman namataan sa Baguio. No, kasama niya yung kanyang kapatid na nagka-clubbing sila doon. So, yun ngayon yung sitwasyon ni Miss Barbie Fortesa. Kaya no wonder kung bakit ang dami rin talagang nagtaka kung ano nangyari sa kanilang dalawa. So, ibinahagi na nga ni Miss Barbie Fortesa yun sa publiko. So, kayo po, anong niyong saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone!